Ang presidente po ngayon ng Laban TNVS kasama natin ngayong umaga. Ukol pa rin po ito dito nga sa inilabas po ng LTFRB na bagong memorandum circular na nagbibigay po ng mabigat na penalty sa mga driver na magka-cancel po ng booking ng mga pasahero. Ito pong mga TNVS drivers natin. Ito umuulan po kasi ng reklamo galing sa mga pasahero, yung mga biglaang booking cancellations naman dito daw po sa ating mga TNVS drivers. Kasama nga natin po para kunin ng kanilang reaksyon si Sir June De Leon ng Laban TNVS. Magandang umaga po, Sir June. Magandang umaga, DJ Chanchan. Magandang umaga po, Sir Ted. Good morning po, sir. Sir, una muna, ano yung inyo pong reaksyon dito sa inilabas po na memo circular ng LTFRB na nagbibigay na po ngayon ng penalty dito sa mga drivers natin na magkakansela ng booking sa mga TNVS companies natin? Nakakalungkot po dahil sa hirap po ng biyahe ngayon ay puro multa pa po ang mga memorandum circular na ginagawa ng LTFRB. Dahil alam niyo po, DJ Chacha, yung transport network company kung saan kami pumapasok, kung saan kami kumukuha ng booking, ay mabigat na rin po ang penalty kapag kami po ay nagka-cancel dahil maaari po kaming ma-post or hindi makabiyahe at ng isang araw hanggang isang linggo kapag nagka-cancel po kami. Napipilitan lang naman po kaming mag-cancel dahil po sa sobrang tagal, haba ng biyahe, minsan napakalayo po. Kaya nalulungkot din po kami dahil syempre matagal po ang pagdating namin sa aming mga pasahero. Mas minamabuti po namin mag-cancel na lang sana para pag nag-rebook po sila ay baka may mas malapit pa pong TNVS sa kanilang mga lugar. Oo. Kumbaga hindi nyo rin naman po yung kagustuhan pero may mga pagkakataon na masyadong malayo yung pick up nito pong pasahero. Yun pong sinasabi nyo. Totoo po, DJ, at talagang nakakahiya rin po sa pasahero na mag-antay sila ng napakatagal. Hindi naman po namin sinasadya talaga ang pagka-cancel ng ganyan dahil alam niyo po kami, pag may pasahero kami na pumapasok sa aming application, natutuwa po kami dahil pera po para sa amin yun. Kaya lang, minsan sa sobrang layo, sobrang tagal, napakamahal po ng gasolina, mauuwi din po yung sa pagkalugi, yung aming biyahe. At kahit papaano, sana maiayos sana ito ng ating gobyerno, LTFRB, kausapin nila yung mga transport network company na sana yung mga auto-accept nila na malalayo, sana maayos. Okay, may auto-accept sila. Dalawang bagay po muna bago natin ito pag-usapang maigi kasi malamang maraming mga parokyano ng mga TNVS ang nakikinig sa atin ngayon na naka-experience din ito mga canceled booking. Even I myself na experience ko po yan. Sir Jun, sabi nyo, pag nag-cancel ang driver under TNVS, meron ng pinapataw sa inyo yung kumpanya, pinagpe-penalty na kayo. Tama po ba yung narinig ko? At bawal din kayo makabiyahe ng isang araw? Opo, hindi man po pera yung penalty ng mga transport network companies, pero yung i-post ka at hindi mo magamit yung application mo, ay napakabigat na po sa amin yun dahil mahalaga po bawat oras namin sa biyahe. So, isang cancel lang, ang penalty nyo po ay hindi kayo makakabiyahe ng 24 hours? Hindi naman po. Sa una, pangalawang cancel, una isang oras, pangalawa, pag tumatlo ka pa, nako dyan na po. Pwedeng isang araw hanggang sa isang linggo kapag naparami ang cancel mo dahil sa mga malalayong booking na natatanggap namin. So, ibig sabihin, meron ng ipinapataw na penalty sa inyo itong mga companies po ng TNC natin na baka hindi aware po ang LTFRB na gano'n ang nangyayari. So, ibig sabihin, hindi po ba kayo nakonsulta na may gano'n na pala na pag nag-cancel yung driver, may binibigay na penalty yung mga TNVS? Nung consultation po nung nakaraang araw, hindi po napag-usapan ito na meron ng penalty at binibigyan ng parusa ang mga drivers ng pag nag-cancel ka ng transport network company. Hindi po yan napag-usapan noong nakaraang consultation. Nakaraang consultation, kailan po ito? Wala po bang mga TNVS drivers dun sa consultation? Ba't hindi po na-bring up yun na meron naman ng ibinibigay sa inyo na penalty? Dalawang araw na po ang nakalipas. DJ Chacha, nung nag-consultation sa LTFRB. Ang pinag-usapan kasi doon yung itong surge fee at ito nga pagka-cancel ng mga
kasamahan naming driver. Hindi naman po namin tinatanggi dahil talagang meron naman po talaga nagka-cancel. Pero hindi po kami nagka-cancel nang walang sapat na dahilan. Oo, pero yung gusto lang namin mag-cancel. kasi baka mas maintindihan ng LTFRB na kung may penalty na po na ibinibigay sa inyo, baka sakaling maging mas lenient sila dun sa bagong memorandum circular na inilabas nila. Dahil sinasabi nyo nga po, minsan nga 1 o 2 beses kayo nag-cancel, 1 to 2 hours hindi na kayo makakabiyahe. May mga pagkakataon pa na pag madaming beses nag-cancel ang driver, 1 buong araw po kayo na bawal bumiyahe. So, bakit po hindi yun napag-usapan? Para sana, 'di ba? At least mai-bring up ninyo na meron naman na, hindi man pera, pero katumbas din halos ng pera dahil di kayo makakalabas, wala rin kayong kita. Tama po, nakaligtaan po talaga natin itong naib na sabi dahil iniaalala namin yung panukala ng DOTR, LTFRB na yung surge fee itanggalin. Nun yung hindi holiday na may surge fee ang TNVS, halos 14 to 16 hours na bumabiyahe ang mga kasamahan nating drivers para lang kumita ng sapat. Kung maimbitahan nga sana namin yung mga regulators para at least kahit paano maintindihan nila kung gaano kumakayod ang mga TNVS driver. Sumama sila sa biyahe para alam nila kung magkano kinikita. Halos below minimum ang kinikita ng TNVS driver pag 8 oras ka lang bumiyahe. Kaya po, ini-extend lang talaga namin ng 14 to 16 hours para lang kumita ng sapat para sa aming pamilya. Oo. So Sir Jun, kung ganito yung nangyari na nagkaroon man kayo ng dialogo dito po sa LTFRB pero hindi na bring up tong mga topics na ito, hihiling po ba kayo ng susunod na dialogue para lang baka sakali magbago po yung isip nila dito po sa inilabas silang memo circular? Yun po yung usapan po. Kahit paano, nakikipag-usap po talaga si Chairman Mendoza sa amin at meron pa pong second round yung consultation. Yun nga lang, pagkatapos ng unang konsultasyon, meron na kagad memorandum circular at magagawa namin. Oo. Bakit daw gano'n na nangyari, Sir Jun? Kung meron pa naman palang second dialogue, bakit naglabas agad ng memo circular? Yan po, hindi ko po alam kung bakit gano'n kabilis. Ang alam ko pong ilalabas nila, yung mga nabinbin na prangkisa, mga provisional authority, yung pala memorandum circular na papatawag kami ng parusa. Oo. Sir Jun, so surprise din kayo na gano'n yung naging desisyon. Kailan po nakaset yung next dialogue nyo with LTFRB? Yan po, wala pang nariset yan. At biglaan din po yung consultation na yun. At kinabukasan meron ng memorandum circular. Noong time na yon, meron din pong mga representative from TNVS companies na pumunta doon sa dialogue? Meron po, nandun po yung mga transport network company, meron ilang TNVS, kasama po tayo doon. At meron din pong mga commuters na organization na nandun po para i-represent ang mga ating mga mananakay. Okay, 2 bagay yung kailangan na mapag-usapan talaga doon pala pero hindi nga natakel yung tungkol doon sa penalty na binibigay ng mga TNVS companies sa inyo every time nagka-cancel kayo ng booking. Sa usapan po sa surge fees, ano pong napagkasunduan? Kasi nung kausap po namin si Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez, ang sinasabi po niya, kung yung surge fee 100% na pupunta sa driver, pwede sigurong ang gawin na ipapakiusap na baka mabawasan. Pero kung ito ay sa company na pupunta, totally daw po aalisin. Ano na pag-usapan niyo po tungkol sa surge fees? Ayun po, nakikihati pa po kasi ang mga transport network company sa surge fee. Na ang sinasabi po namin doon sa konsultasyon na yon, baka sa driver na lang para kumita naman ng sapat. Kasi ang driver naman po nagagasolina, ang driver naman po ang sumasabak sa trapiko, nararapat lang na sana sa yung surge fee ng mga pasahero mapunta na sa driver. Wala, pakiusap lang na huwag nang humati yung transport network company. At isa pa, para kumita ng maayos yung ating mga kasamahan sa kalsada, baka po pwedeng i-regulate. Yun po ito, hindi napansin po ito ng ating mga sila Chairman Bigor at yung 2 board member na sana ma-regulate po yung mga commissions ng transport network company dahil napakataas po ng komisyon na kinukuha na sa amin. Oo. Kaya talagang ang hirap po ng biyahe. Sige. Ngayon, kinakabahan po yung mga drivers na pag nawala yung surge fee, ay talagang baka maubos po ang TNVS
Kasi malulugi lang po talaga ang biyahe pag wala po yan. Okay, ganito po. Yung sinasabi nyo na humahati po ang TNC, ilang porsyento po ang kinukuha ng mga TNC sa surge fee? Kung 100 po ang pamasahe at merong times 2 na surge fee, magiging 200 at buo po na 20% dun kukuha dun sa kabuuan ng pamasahe kasama yung surge doon. So parang mga 20% din ang nawawala. So hindi, aside from the... driver sana. Hindi, unahin po muna natin yung surge fee. Hindi po yung mismong komisyon ng TNC. Doon po sa surge fee mismo, kung halimbawa ang dinagdag ay 100 pesos, magkano po doon ang sa driver? Magkano po doon ang sa kumpanya? 20 pesos po sa ibang TNC ang kinukuha nila. Doon sa ibang TNC naman, yung mga 10% lang ang kinukuha ang komisyon, 10 piso po ang nawawala sa driver. Oo, so para 10 piso lang din po ang kinukuha. Okay, so para malinaw, bukod po doon sa bawas na ng mga kumpanya sa mismong pamasahe, pag nagkaroon ng surge fee, may bawas pa po ulit sila. Yun po ang malinaw. Opo, kasama po talaga yon sa pagbabawas nila. Oo, at ang hiling nyo po sana na hindi na pag-usapan ay bukod sa surge fee, yung komisyon din na kinukuha ng mga kumpanya sana mabawasan. Yun pong hinihiling nyo. Kung sakali po ba nababawasan yun, malaki ang posibilidad na kahit wala ng surge fee, okay ang mga driver natin? Malaking porsyento po talaga ang madadagdag sa kita ng mga drivers kapag nabawasan ang komisyon. For example po, ang Grab, sa 21 to 25% ang kanilang kinakaltas kada pasahero. Kung magiging 10% po yan, katulad ng ibang transport network company, 15% po ang madadagdag sa kita ng bawat driver. Kung kumikita po ang bawat driver ng 1,000, 150 pesos po yun ang madadagdag sa kita ng mga driver. Malaking bagay po yun. Pero hindi, tulong po. Pero hindi po ito napag-usapan. Last sit down niyo po with LTFRB. Hindi po, wala po kasi siya sa agenda. Hindi niyo po na-bring up kahit papano? Na-bring up po natin pero hindi na po napansin. Okay, hindi na napag-usapan. Ito pala malaking bagay ito kasi we're talking about surge fees. At kung gusto ng gobyerno na hindi masyadong sumakit ang ulo ng mga commuter about surge fees, ang suggestion nyo, kung sakali ito pwede, babaan yung komisyon ng TNCs, pwedeng wala ng surge fee dahil mas malaki ang kikitain ng mga driver. Tama po, pwede po yan. Pag-aralan po yan na baka mas mataas ang kitain ng driver kapag ibinaba or nilagyan ng in-regulate ng LTFRB o kung sino man dapat mag-regulate sa mga TNCs, yung commission na dapat hanggang 10 to 12% lang sana ang aming suggestion sa atin. Hindi pa po nakaset ngayon yung susunod na dialogue nyo with LTFRB, pero anong plano po ng inyong grupo ngayon na nandyan na po yung memo circular na ikinagulat nyo rin kasi sabi nyo nakakaisang dialogue pa lang, nagulat din kayo na meron na agad desisyon na dapat may fine or penalty itong mga driver? Nakakalungkot po, baka lalong matakot yung mga TNVS driver na bumiyahe at magkaroon ng krisis lalo ng sasakyan ngayong holiday season. Kasi po, kung ipipilit po talaga na pick upin namin yung mga pasahero na napakatagal ang biyahe dahil sa traffic, yung gasolina po na kukonsumuhin noon ng mga sasakyan namin, mauwi lang po sa pagkalugi. Kaya hindi naman po talaga kami nagka-cancel ng walang sapat na dahilan. Kaya sana po pag-aralan ulit at sana sapat na rin yung mga parusa ng ATNC sa amin. Hindi na igaya sa ibang mga public utility vehicle na talagang yung pinapara at ini-ignore at nangungontrato pa. Kami po, hindi naman namin ginagawa yon sa TNVS. Oo. Sir June, kung sakali po na hindi kayo mapagbigyan, mapakinggan dito po sa inyong hiling, may plano po ba? May kinakasa po ba na kilos protesta yung grupo ng mga TNVS drivers? Sa ngayon po, wala pa naman po. At nag-uusap-usap pa lang po kami. Kaya lang, natatakot po yung iba na bumiyahe dahil mapuwauwi lang sa pagkalugi. Ang hirap na nga bumiyahe ngayon, napaka-traffic, napakataas ng gasolina, pagmumultahin ka pa. Kaya po,
sa tingin ko, mababawasan po ang mga TNVS na babiyahe kapag ganyan po ang patuloy nilang in-implement ng ayang MC na yan na nilabas ng LTFRB. Oo, so sa madaling salita, mahaba ang PC ng ating TNVS drivers. Wala kayong balak for a protest. Iintayin nyo kung kailan yung next dialogue. Yun lang ang inyo pong magiging kilos. Opo, sa ngayon, ganun lang po muna ang ating plano para naman kahit papaano mapayapa po ang pag-uusap at wala munang mga rally sa kalsada. Wala munang rally, hihintayin nyo yung next dialogue na hindi natin sure kung ngayon taon o sa susunod na taon na. Sir, para lang po maintindihan ng ilan, pwede ba nating i-explain? Kasi may mga, ito galing sa mga taxi drivers na nakakausap ko, sila kasi wala silang surge fee. Di ba nga? Minsan maswerte na lang kung may magtitip po na pasahero sa kanila. Pero ang tanong kasi, sila walang surge fee, binabaybay din naman nila yung matatraffic na kalsada natin pag holiday season and during rush hour. Ano ba kaibahan ng TNVS? Bakit kailangan meron kayong surge fee? Ano pong explanation doon? Ang TNVS po ay dumadaan sa application. Medyo premium po yung servisyo na ibibigay ng TNVS dahil door-to-door po yan. Kapag binook nyo po kami, doon po mismo sa tapat ng pinto ng bahay ninyo, pipick upin po namin kayo at iahatid po namin kayo sa kung saan man kayo pupunta. Yun po. Kung ako po ay nasa point A na lugar at papunta doon sa point B na 3 kilometro, ayun po, walang charge po yun. So pupuntahan po namin kayo para ihatid po kung saan po ang destinasyon nyo. Kaya talagang meron pa kaming ibinabiyahe na walang bayad papunta doon sa pasahero na nag-book. Ang taxi naman, ang kaibahan ng taxi, ay pag pinara ka, taxi, sasakay ka na kaagad, tapos ihahatid ka na. Yun po. May diferensya po doon dahil meron pang mga pag-pick up na mangyayari. Dali lang. Medyo hindi ko masyadong masakyan yan, Sir Jun. Di ba, sorry kasi hindi ako maalam dyan eh. Pero hindi ba kapag nag-book ka na sa inyo, automatic nang lalabas kung magkano yung babayaran, di ba? Tama po. Ano yung sinasabi mo na door-to-door, hindi kasama yung pag-pick up? Hindi pala. The fact na pag-book ko, may amount na, kung nasaan ako, doon ako susunduin, at kung saan ko gusto magpahatid, alam mo na rin. Hindi ba? So, kung taxi, ganun din naman yun. Kung magpatawag ako sa guard ng taxi, dumating sa akin yung taxi, sinundo ako, pag upo ko, flag down ka agad. Anong kaibahan nun? Manong Ted, ang kaibahan po nun, yung pagkwenta ng pamasahe ay simula lang po doon sa kung saan nag-book yung pasahero. Mm-hmm. Kunyari po, 3 kilometro ang distansya natin. Tatanggap ko po ang inyong booking. Babiyahe pa po ako ng 3 kilometro papunta po sa inyo. Mm-hmm. Hindi po kasama yun sa kwentadas ng pamasahe. Kung nasaan kayo at that time, pupuntahan mo ko. Yun ang walang bayad. Yun ang sinasabi mo. Oh. Pero sa taxi din naman, ganun din naman actually yan, di ba? Basically, kung ako'y nasa mall, nag-aabang ako ng taxi, kung naando doon siya, timing din naman na naando doon siya. Kayo naman kasi pupuntahan nyo yung pasahero. Yun ang kaibahan lang nun. Okay. Sige. So salamat na marami dyan sa inyong paliwanag para mas maintindihan natin tong isyong ito. Nawa nga, at the end of the day, hindi naman masyadong maging sakim itong mga TNCs na ito at baratuhan kayo sa malaking kita nila. Kasi sila naman hindi siguro itong mga may-ari nito, hindi naman nagpapagal para dito sa inyong sakripisyo na makapagbigay ng malaking kita sa kumpanya. Salamat, June. Maraming salamat po, Sir Ted. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!